Nadidismaya ka ba tungkol sa isang nawalang pagkakataon o nasasaktan dahil sa isang heartbreak? Marahil ang iyong mga kasosyo sa negosyo ay huminto kamakailan sa isang kontrata na nagkakahalaga sa iyo ng malaking pera. Tinanggihan ka ba sa iyong huling panayam? Ang lahat ng pangit na sitwasyon sa paligid mo ay maaaring nagpaisip sa iyo kung ang iyong mga kaaway ay nasa trabaho na muli. Paano kung sinadyang isara ng Diyos ang pintong iyon para magbukas ng mas malawak at mas mabuting pinto para sa iyo? Cheer up! Huwag kang malungkot. Ngayon, nais ng Diyos na buksan ang iyong mga mata sa 8 palatandaan na ang mga nakasaradong pinto ay mula sa Kanya. Bago tayo magpatuloy, mangyaring pindutin ang buton ng subscription para magkaroon ka ng access sa iba pang nakaka-inspire na mensahe mula sa channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos. Mahal na anak ng Diyos, totoo na masakit ang makaranas ng saradong pinto. Dapat mong malaman na hindi lahat ng saradong pinto ay isang pag-urong, lalo na kapag naglagay ka ng labis na pag-asa at pagsisikap dito. Kahit na ang tila hindi kasiyasyang mga bagay sa iyong buhay ay mga kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Sa Roma 8:28, sinabi ni Apostol Pablo, at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Naniniwala ka ba dito? Well, dapat. Alam mo ba kung bakit mahal na mahal ka ng Diyos? Sinadya niya ang tungkol sa iyo at may layunin ang saradong pinto na iyon. Para sa ikabubuti ng lahat. Gayunpaman, kailangan mong magtiwala sa Kanya ng sapat. Ipinakilala ni Jesus ang Kanyang sarili bilang ang Alpha at Omega. Ibig sabihin, siya ang simula at ang wakas. Ibig sabihin alam niya ang wakas sa simula, hindi katulad mo bilang isang tao na ang nakakaalam lang tungkol sa mga kasalukuyang nangyayari sa iyong buhay. Kaya, kung naisip mo na kung ang isang saradong pinto ay mula sa Diyos o sa dyablo, patuloy na manood dahil malapit ka nang magkaroon ng kalinawan. Narito ang 8 senyales na nagpapakita na ang saradong pinto na iyong nararanasan ay mula sa Diyos dahil gusto niyang magbukas ng mas mabuting pinto para sa iyo. Lagda ng 1, ang saradong pinto ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 16:25, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit sa huli ay patungo sa kamatayan. Kaya, dahil ikaw ang pinakamamahal na anak ng Diyos, sinasadya niyang isara ang pintong ito laban sa iyo. Baka isipin mong masama ang Diyos sa paggawa nito. Well, hindi siya. Ang aksyon na iyon ay dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya nga sinasabi ng Diyos na ang mga plano niya para sa iyo ay mga plano para isulong ka at hindi para saktan ka. Plano niyang bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Nakikita mo ba yun? Dapat mong malaman na ang Diyos ay hindi titigil sa wala upang matiyak na makakamit niya ang Kanyang mga plano para sa iyong buhay. Minsan hindi mo alam na ang pinto na sinusubukan mong buksan ay magdadala sa iyo sa sakit. Maaaring nag-aalala ka lamang tungkol sa kasalukuyan na maaaring mukhang maganda. Maaaring ito ay isang trabaho na may magandang sweldo o isang taong sa tingin mo ay makakasama mo habang buhay. Gayunpaman, hindi niya ito papayagan dahil alam niya kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Maaaring payagan kanyang makaranas ng pagkabigo. Siyempre, ito ay magiging masakit. Gayunpaman, iyon ang sistema ng bailout ng Diyos mula sa isang buhay na walang hanggang pasakit. Madalas na sinasabi na kung minsan ay pinahihintulutan ka ng Diyos na matalo sa isang laban upang ikaw ay manalo sa isang digmaan. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan lamang ito na maaaring pahintulutan ka ng Diyos na maranasan ang isang sandali ng sakit upang maiwasan mo na makaranas ng mas matinding sakit mamaya. Mga minamahal, mas inaalala ng Diyos ang iyong kinabukasan kaysa sa iyong kasalukuyan. Mas interesado siya sa finishing phase. Ang kanyang mga plano para sa iyo ay perpekto. Ang lahat ng iyong mga paraan ay nakasulat sa kanyang mga aklat. Bilang isang mapagmahal at responsableng ama, hindi kanya hahayaang tumahak sa anumang paraan na humahadlang sa kanyang mga plano para sa iyo.
O may nakita ka bang responsableng magulang na hahayaan ang kanyang anak na uminom ng mga lason na sangkap? Siyempre hindi. Maaaring umiyak ang bata dahil sa pagtanggi na iyon, ngunit sa katagalan, ito ay para sa higit na kabutihan. Si Jesus ay nasa Getsemani upang manalangin dahil ipinahayag sa kanya ng Diyos ang mga bagay na kailangan niyang pagdurusa. Nakaramdam din siya ng sakit mula nang kumuha siya ng imahe ng isang lalaki. Ipinagtapat niya na ang kanyang kaluluwa ay nabalot ng kalungkutan hanggang sa kamatayan. Kaya't natukso siyang yakapin ang kasiyahan at talikuran ng sakit. Tao lang ang nagdarasal na kunin sa kanya ang kopa. Gayunpaman, naalala niya ang kanyang mga takdang aralin. Hindi niya maaaring mawala ang mismong dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. Kaya, nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Idinagdag niya sa kanyang mga panalangin, gayunpaman, hindi ayon sa gusto ko, kundi ayon sa kalooban mo. Suriin kung ang pinto na sinusubukan mong buksan ay nakaayon sa plano ng Diyos para sa iyo. At kung hindi, salamat sa Diyos para sa kanyang mga awa. Alam mo ba kung bakit? Ang kanyang mga plano para sa iyo ay palaging mas malaki. Kaya ang saradong pinto ay hindi isang kawalan kundi isang pakinabang. Lagda ng dalawa, kapag ang saradong pinto ay nagdudulot ng kapayapaan sa iyo. Alam mo ba na ang kapayapaan ay isang malinaw na paraan ng pagsasalita ng Diyos sa kanyang mga anak? Kaya nga dapat mong bantayan ito kapag nawala ang iyong kapayapaan hinggil sa isang bagay bilang anak ng Diyos. Ito ay dahil ito ay mapanganib. Karaniwan, ang pagtanggi ay dapat na hindi ka mapakali at hindi komportable. Sa kabilang banda, kung sa tingin mo ay kakaiba ang kapayapaan tungkol sa isang saradong pinto, iyon ay senyales na isinara ng Diyos ang pinto. Nakarating na ba kayo sa pagitan ng dalawang pagpipilian, naghahanap ng kalooban ng Diyos, at biglang, isa sa mga pagpipilian ay nabigo, ngunit hindi ka naantig? Sa halip, nararamdaman mo itong hindi inaasahang kapayapaan na maaaring hindi mo maipaliwanag. Minamahal, iyon ang paraan ng Diyos sa pagsagot sa iyong mga panalangin. Minsan, kapag hinanap mo ang mukha ng Diyos tungkol sa isang bagay, maaaring hindi ka makakuha ng tiyak na o hindi. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa iyo. Mag-ingat para sa panloob na kapayapaan. Sa Mateo 1:0, isinugo ni Jesus ang kanyang mga disipulo upang mangaral, ngunit hindi niya sila isinugo nang hindi nagbibigay sa kanila ng mga tiyak na tagubilin. Sa mga talatang 12 hanggang 13, sinabi niya, sa pagpasok niyo sa tahanan, batiin niyo ito. Kung ang tahanan ay karapat-dapat, mapasa iyo ang inyong kapayapaan. Kung hindi, bumalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Nangangahulugan ito na hindi isang kabiguan kung makarating sila saan man upang mangaral at tinanggihan. Kaya, hindi nila dapat pilitin ang kanilang sarili na manatili. Sa halip, dapat nilang ibalik sa kanila ang kanilang kapayapaan at magpatuloy ng walang pagkakasala. Ipinahihiwatig nito na kapag nakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na kapayapaan pagkatapos ng isang saradong pinto, madalas na sinasabi ng Diyos, ang pintong ito ay hindi para sa iyo. Bilang anak ng Diyos, hindi mo dapat pilitin ang mga relasyon, pagkakataon, trabaho, o ano paman. Kung nawalan ka ng kapayapaan, hindi ito katumbas ng halaga. May mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Maniwala ka, at makikita mo ang mga ito na mangyayari sa iyong buhay. 3 tanda, kapag naugnay ito sa kawalan ng pabor. Alam mo ba na ang pabor ay tatak ng Diyos sa iyong buhay? Ano mang gagawin mo na hindi sa Diyos ay hindi magtataglay ng tatak na ito. Naiintindihan mo ba yun? Bilang anak ng Diyos, hindi ka dapat magpumilit na makakuha ng anuman. Ang mga pinto ay dapat magbukas sa iyo sa kanilang sariling pagsang-ayon. At kahit na kumatok ka, dapat silang bumukas ng husto dahil sa pabor ng Diyos sa iyong buhay. Gayunpaman, kung hindi iyon mangyayari, maaaring ito ay isang senyales na ang Diyos ay wala rito. Mahal na anak ng Diyos, maaari kang pagpalain ng Diyos sa maraming paraan. Alam mo ba na kung minsan ay maaari niyang piliin na pagpalain ka sa paraan na iba sa karaniwang paraan niya? Naaalala mo ba ang kwento ni Elias at kung paano siya pinakain ng mga uwak?
Sa isa mga hari kabanata 17, ipinropesya ni Propeta Elijah na hindi magkakaroon ng hamog o ulan hanggat hindi niya sinabi. Sa pamamagitan ng pahayag na ito, nagkaroon ng tagtuyot at taggutom sa buong lupain ng Israel. Naaalala mo ba na ito ay dahil sa kasalanan ng Israel? Gayunpaman, hindi pinapayagan ng Diyos na magdusa si Elias, kaya gumawa siya ng probisyon para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na magtago sa bangin ng Kerit, silangan ng Jordan, uminom mula sa batis, at pakainin ng mga uwak. Ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Palaging dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne sa umaga at gabi. Then, after a short while, may nangyari. Iniulat ng Biblia na ang batis ay natuyo dahil walang ulan sa lupain. Ano sa palagay mo ang naramdaman ni Elijah? Gayunpaman, may mas magandang plano ang Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi sa kanya na pumunta sa Zarephath ng Sidon. Iyon ay dahil inutusan ng Diyos ang isang balo na magbigay sa kanya ng pagkain sa lugar na iyon. Nakikita mo ba yun? Nang akala niyang nakasara ang pinto, may mas magandang nagbukas para sa kanya. Paano kung lumaki siya ng sobrang kapit sa bangin ng Kerith? Nawala na sana sa paningin niya ang paglalaan ng Diyos. Minamahal, kasalukuyan ka bang nakararanas ng tagtuyot ng pabor? Marahil ay tila sarado na ang mga lugar kung saan mo minsang tinamasa ang pabor ng Diyos, o ang mga dating tinitingala mo bilang iyong mga katulong sa tadhana ay nagsimula ng kumilos. Ito ay isang senyales na nais ng Diyos na bigyan ka ng isang bagay na mas mahusay. Gusto niyang magdala ng mas mabubuting tao sa iyong buhay. Naranasan mo na ba ang alinman sa mga ito dati? Kung cheer up, may mas magandang pinto ang Diyos na naghihintay para sa iyo. Kaya punasan mo ang iyong mga luha, palitan ang iyong mga reklamo ng pasasalamat, at matyagang maghintay para sa susunod na malaking himalang dadalhin ng Diyos sa iyong paraan. Narito ang higit pang mga palatandaan na ang mga saradong pinto ay mula sa Diyos. Ika-4 na palatandaan, kapag nakararanas ka ng patuloy na pagkabigo sa kabila ng pagdarasal. Nanalangin ka ba para sa isang isyu na nananatili pa rin? Marahil ay nagsimula ka ng makaramdam ng pagkabigo at pagod. Hindi mo ba iniisip na sinasabi sa iyo ng Diyos na walang paraan doon? Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng kailangan mo ay palaging darating sa iyo sa isang pinggan. Maaaring kailanganin mo pa ring manalangin at maghintay sa nais niyang ibigay sa iyo. Gayunpaman, narito ang pagkakaiba, pinapasigla ka ng Diyos habang naghihintay ka sa Kanya para sa mga bagay na naayon sa Kanyang kalooban. Sabi sa Isaiah 40:29-31, siya ang nagbibigay ng lakas sa pagod at dinaragdagan ang kapangyarihan ng mahihina. Maging ang mga kabataan ay napapagod, at ang mga kabataang lalaki ay natitisod at nabubuwal, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y magpapalipad sa mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Gayunpaman, kung nauubos nito ang iyong enerhiya, nauubos ang iyong lakas, at nabibigo ka, ito ay isang pinto na ipinasya ng Diyos na isara. Tingnan mo si Paul. May tinik siya sa kanyang laman na 3 beses niyang ipinagdasal. Siyempre, maaaring pagalingin siya ng Diyos, ngunit pinili niyang huwag. Isinara ng Diyos ang pintuan ng kanyang kagalingan. Iyon ay upang matuto siyang magpakumbaba. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang lakas ay sapat para sa kanya, at dinala siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya panoorin ito kapag nagdarasal ka para sa isang bagay at nagsisimula kang mabigo at mapagod. Ito ay maaaring magpahiwatig na sinadyang isinara ng Diyos ang pinto para turuan ka ng leksyon. Kaya, dapat mong matyagang dumaan sa proseso at hayaan ang Diyos na gumawa sa iyo ng lubusan. Gayunman, ang pagkabigo ay maaaring dahil sa di makadiyos na mga gawain, gaya ng nangyari kay Haring Saul. Dahil sa paninibugho, hinabol ni Haring Saul si David. Sa maraming pagkakataon, hinanap niya ang pagkakataong patayin siya. Sinasabi ng Biblia na araw-araw, hinahanap ni Saul si David, ngunit hindi ibinigay ng Diyos si David sa kanyang mga kamay.
Naging frustrated siya. Hindi na niya matamasa ang ginhawa ng kanyang palasyo. Sa halip, natagpuan siyang natutulog sa mga kuweba at mga disyerto. Marahil ito ay may kaugnayan sa iyo. Kapag hinanap mo ang isang pagkakataon na hindi naaayon sa plano ng Diyos, maaari kang magsimulang makaranas ng pagkabigo sa halip na muling magkaroon ng lakas. Ang pagkabigo na ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay hindi sumasang-ayon sa iyong ginagawa. Kung ito ang kaso, ang dapat mong gawin ay umatras upang hindi mo mapahamak ang iyong sarili gaya ng ginawa ni Saul. 5 palatandaan, kapag iniredirect ka ng Diyos sa ibang direksyon. Naranasan mo na bang maghangad ng isang bagay, ngunit bigla kang nawalan ng interes dito? Marahil ay nag-apply ka para sa isang partikular na kurso ng pag-aaral sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ito nag-click para lamang sa iyo na makatuklas ng bagong hilig. Maaaring ito ay isang trabaho na sinubukan mong makuha, ngunit hindi mo makuha para lamang sa iyo na makatuklas ng isa pang landas sa karera. Maaaring ito ay isang taong naramdaman mong hindi mo magagawa ng wala noon, ngunit bigla mong hindi. Kung makaka-relate ka dito, ang dati mong pagtanggi ay galing sa Diyos. Alam mo ba na kung minsan, kung ang ilang mga tao ay hindi umalis sa iyong buhay o kung hindi mo mawawala ang isang bagay, maaaring hindi mo matuklasan at matuklasan ang iyong mga pinakadakilang lakas. 3 araw nang hinanap ni Saul ang mga nawawalang asno ng kanyang ama, ngunit hindi siya umuunlad. Pagkaraan ng 3 araw, handa na siyang bumalik sa kanyang ama nang wala ang mga asno. Gayunpaman, iminungkahi ng kanyang lingkod na magtanong sila sa Diyos sa pamamagitan ng propetang si Samuel. Nakipag-usap na ang Diyos kay Samuel tungkol kay Saul bago siya dumating. Sinabi niya sa kanya na pahiran si Saul bilang hari sa bansang Israel. Nang makarating si Saul kay Samuel, sinabi niya sa kanya na ang asno ay natagpuan at ibinigay sa kanya ang payo ng Diyos. Alam mo ba na parang saradong pinto ang pagredirect ng Diyos sa kanyang mga hakbang? Kung isipin, kung hindi nawala ang mga asno ng kanyang ama, wala sana siya sa bahay ni Samuel. Ito ay naangkop din sa iyo. May mas magandang plano ang Diyos na naghihintay para sa iyo sa kabilang panig. Gayunpaman, maaaring nakatutok ka sa isang partikular na lugar na tila hindi mo matuklasan ang mas luntiang pastulan na pinapatnubayan ka ng Diyos bilang iyong pastol. Minamahal, may higit pa sa iyong nakikita sa kasalukuyan. Kaya huwag kang malungkot. Hayaan ng Diyos na buksan ang iyong mga mata upang makita ang mga bagong pagkakataon sa paligid mo. Hayaang akayin ka niya sa landas na gusto niyang tahakin mo. Sa katagalan, magpapasalamat ka sa Diyos para sa mga pintuan na iyong kinatok na tumangging buksan. 6 na palatandaan, kapag naramdaman mong nakakulong at kulang sa paggamit. Minamahal, pakiramdam mo ba ay wala ka sa lugar, hindi mabunga at tuyo? Kung gayon, ito ay isang senyales na dapat kang magpatuloy mula sa pintuan na iyong kinakatok sa loob ng mahabang panahon. Nagtataka kung bakit hindi ka maaaring umunlad kung saan ayaw ng Diyos na manatili ka. Alam mo ba na ang Diyos ay naglagay ng ilang mga regalo at mga grasya sa iyong buhay na gumawa ka natatangi? Kapag ang iyong mga regalo ay hindi na umaangkop sa kung saan ka dating komportable. Kapag naramdaman mong may higit pa sa iyo kaysa sa kasalukuyan mong ibinibigay. Kapag naramdaman mong hindi nagamit at nakakulong. Kapag naramdaman mo ang isang pader ng limitasyon sa iyong buhay. Tanda na yan. Sa Kawikaan 4:18, sinasabi ng salita ng Diyos, ang landas ng matuwid ay gaya ng unang sinag ng bukang liwayway, na lalong nagliliwanag hanggang sa ganap na liwanag ng araw. Nangangahulugan iyon na dapat kang magningning at magliwanag na saan ka man bilang isang mananampalataya. Anumang kulang dito ay salungat sa naisin ng Diyos para sa iyo. Nakakita ka na ba ng isang may sapat na gulang na may mga paa na hinihingi na dalhin sa bawat lugar? Sa kabilang banda, ito ay kaibig-ibig kapag ang mga sanggol ay dinadala. Katulad nito, kapag ang iyong kasalukuyang posisyon ay hindi na angkop sa iyong antas ng paglago, ito ay paraan ng Diyos upang sabihin sa iyo na tumingin sa katabi. Si Moises ay nanirahan sa palasyo ng mga Ehipsyo. Ang anak ni Faraon ang kumuha sa kanya. Tiyak na tinustusan niya ito ng lahat ng kailangan niya.
Kailangan iyon dahil nakataya ang kanyang buhay bilang isang Israelita. Gayunpaman, nang dumating ang oras para matupad niya ang kanyang atas sa buhay, hindi nakaaya-aya ang palasyo. Sinasabi ng Biblia na pagkatapos lumaki, pumunta siya sa kinaroroonan ng kanyang mga tao at pinagmasdan sila sa kanilang mahirap na paggawa. Nakikita mo ba yun? Hindi na siya komportableng mamuhay na parang prinsipe ng Ehipto. Tinatawag siya ng tadhana. Isaalang-alang din ang kwento ng mga Israelita at kung paano sila pinakain ng Diyos ng mana. Ang Diyos ay makahimalang naglaan ng pagkain para sa kanila habang gumagala sa ilang. Ang mana ay babagsak mula sa langit na parang hamog. Gayunman, kaagad pagkatapos nilang tumawid sa Jordan, sinabi ng Biblia na huminto na ang mana. Alam mo ba kung bakit? Nagkaroon na sila ng pagkakataong magsaka at magtanim ng mga pananim. Ang pagbibigay ng mana sa kanila ay isang paraan sana para maging tamad sila. Kaya, nagtanim sila ng mga pananim at kumain ng ani ng lupain ng Kanaan. Ngayon din, isinasara pa rin ng Diyos ang ilang mga pintuan na maaaring magdulot ng katamaran at natutulog na potensyal. Bago ka pumunta, narito ang 2 pang senyales na ang saradong pinto sa harap mo ay mula sa Diyos dahil may mas magandang pinto siya para sa iyo. Ika-7 tanda, mga kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga panaginip ng propeta at mga taong makadiyos. Sinasabi ng Biblia na ang katotohanan ay itatatag sa bibig ng 2 o 3 saksi. Ito ay dahil ang Diyos ay madalas na gumagawa sa pamamagitan ng pagkumpirma ng kanyang mga salita gamit ang iba't ibang paraan. Bilang kanyang pinakamamahal na anak, hinding-hindi kanya iiwan na nalilito kung nagsasalita siya sa iyo tungkol sa isang pagkakataon. Madalas niyang pinagtitibay ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng direktang pagsasalita o pagpapadala sa isang taong kapareho mo ng pananampalataya. Tandaan, sinasabi ng Biblia, ang kawalan ng patnubay ay nagpapabagsak sa isang bansa, ngunit maraming tagapayo ang nagtitiyak ng tagumpay. Kaya kapag ang mga makadiyos na tao sa paligid mo ay nagsimulang magbigay ng babala sa iyo tungkol sa isang hakbang na iyong ginagawa o malapit ng gawin, kapag ang iyong mga tagapayo o espiritual na mga kaibigan ay nagsimulang magpahayag ng kanilang sama ng loob tungkol sa kung ano ang nais mong makamit, iyon ay maaaring ang Diyos na nagpapahiwatig ng isang hadlang sa daan. Kaya naman hindi mo kayang maging matalino sa iyong sariling mga mata. Dapat mong sadyang isumite ang iyong sarili sa patnubay dahil doon nakasalalay ang iyong kaligtasan. Alam mo ba na maaari kang maging sobrang abala sa pagtupad sa iyong pagnanais na maaaring hindi mo makita ang mga potensyal na palatandaan ng panganib? Minsan naabuti ng ibang tao para makita ang hindi mo nakikita. Kaya ipinadala sila ng Diyos sa iyo, at kapag nagsalita sila, mararamdaman mo ang koneksyon na talagang ipinadala sila ng Diyos sa iyo. Lagda ng 8, kapag pinipilit ka ng saradong pinto na ikompromiso ang iyong mga pinahahalagahan. Alam mo ba na hindi lahat ng pagkakataon ay galing sa Diyos? Ang dyablo ay matalino din sa kanyang katusuhan. Alalahanin kung paano niya dinala si Jesus sa isang napakataas na bundok kung saan ipinakita niya sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kanilang karilagan. Simple lang ang kanyang layunin. Gusto niyang lumuhod si Jesus at yumukod sa kanya. Alam mo ba na tulad ng ginawa niya kay Jesus, sinusubukan din niya ang parehong diskarte sa iyo. Gayunpaman, ang magandang bagay ay palaging tinitiyak ng Diyos ang isang paraan. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo maliban sa karaniwan sa sangkatauhan. At ang Diyos ay tapat. Hindi niya hahayaang tuksuhin kayo ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kapag kayo'y tinukso, bibigyan din niya ng paraan upang ito ay inyong matiis. Mga minamahal, dapat mong malaman na ang Diyos ay may iba't ibang paraan ng pagbibigay ng daan palabas. Halimbawa, kung ang isang pagkakataon sa trabaho ay dumating sa presyo ng pagkompromiso sa iyong integridad, marahil kailangan mong suhulan ang isang tao bago ka makakuha ng promosyon, o kailangan mong ibaba ang iyong mga pamantayan para makapasa sa pagsusulit, o kailangan mong gumawa ng isang bagay na immoral at iligal, kung gayon, upang protektahan ka, maaaring magpasya ang Diyos na pilitin na isara ang pinto. Alam mo ba kung bakit?
Ang iyong kaluluwa ay pinakamahalaga sa Kanya. Dahil ikaw ang Kanyang mahalagang hiyas. Hindi Niya kayang mawala ka. Mga minamahal, maraming dahilan kung bakit maaaring magpasya ang Diyos na isara ang ilang mga pintuan laban sa iyo. Ito ay hindi isang parusa o dahil Siya ay napupot sa iyo. Sa halip, ito ay isang gawa ng Kanyang pagmamahal sa iyo. Tingnan natin ang ilan. Una, para protektahan ka mula sa mga panganib na hindi mo nakikita. Ang Diyos ang may pananagutan sa pagpapanatiling ligtas sa iyo at nakatuon sa paggawa nito. Ang isang paraan na ginagawa niya ito ay sa pamamagitan ng hindi pagpapahintulot sa iyo na dumaan sa bawat pinto na tila bukas. Sinadya niyang isara ang mga ito para malaya ka. Sinasabi ng Biblia na si Satanas mismo ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya naman, pinoprotektahan ka ng Diyos mula sa panlilinlang ng dyablo na nagkukunwaring mga pagkakataon na nagbabago ng buhay, na sa totoong kahulugan ay isang libingan na natatakpan, isang puting libingan na mukhang maganda sa labas ngunit ang loob ay puno ng mga buto. Pangalawa, dahil hindi tama ang timing. Sinasabi ng Biblia, may panahon para sa lahat ng bagay at panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. Ano ang nangyayari sa tagtuyot? Ang mga ulap ay sarado at walang ulan. Tama. Gayunpaman, kapag tag-ulan, walang makakapigil sa pagbuhos ng ulan. Katulad nito, sa tamang panahon, matutuklasan mo na tutuparin ng Diyos ang lahat ng ipinangako niya sa iyo. Kaya, nagtitiwala ka ba sa Diyos para sa anumang bagay at tila hindi ito darating? Nangangahulugan lamang iyon na hindi pa oras. Tandaan, ginagawang maganda ng Diyos ang lahat sa Kanyang panahon. Matiyagang maghintay para sa Kanya at magalak habang naghihintay ka. Gayon din, isinasara ng Diyos ang ilang mga pintuan upang makapaglakbay ka ng may pananampalataya kasama Siya. Nais ng Diyos na daanan ka sa hindi pamilyar na mga lupain. Sa makatuwid, maaari Siyang magpasya na isara ang ilang mga pintuan na pamilyar sa iyo upang makatingala ka sa Kanya para sa tulong. Sinabi ni David na iangat niya ang kanyang mga mata sa mga burol. Iniisip niya kung saan manggagaling ang tulong niya. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang tulong ay magmumula lamang sa Panginoon, ang lumikha ng langit at lupa. Maaaring umasa rin si Abraham sa kanyang pamilya at pinagmulan. Kaya naman, kinailangan siyang sabihin ng Diyos na pumunta sa isang lugar na hindi niya alam, na nag-iwan sa kanya ng kaunti o walang pagpipilian, kundi palakasin ang kanyang pananampalataya sa Kanya. Higit pa rito, madalas na isinasara ng Diyos ang ilang mga pintuan upang bumuo ng pagkatao sa iyo. Bagamat maaari mong hangarin ang isang minutong tagumpay, nais ng Diyos na lubusan kang mahubog at maging handa. Alam mo ba na ang mga saradong pinto ay kadalasang nagdudulot ng katatagan at karakter sa iyo? Sinasabi ng Roma 5:3-4, hindi lamang gayon, kundi ipinagmamalaki rin natin ang ating mga pagdurusa sapagkat alam natin na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga, ugali at pagkatao, pag-asa. Mahal, huwag kang mag-alala. Dinadala ka ng Diyos sa isang paglalakbay ng pagdadalisay, at magniningning ka na parang ginto kapag tapos na siya sa iyo. Panghuli, isinasara ng Diyos ang isang pinto upang buksan ang isang mas mahusay na naayon sa iyong kapalaran. Sa Gawa 16 na, si Paul at ang kanyang pangkat ay gustong mangaral sa rehiyon ng Asia. Gayunpaman, ipinagbawal sila ng banal na espiritu. Sa halip, dinala niya sila sa Macedonia. Sila ay sumunod at nagsagawa ng mga pagsasamantala para sa mga ebanghelyo. Sa makatuwid, minamahal, magsaya ka. Maging masaya kapag isinara ng Diyos ang isang pinto. Magbubukas na siya ng mas malaki. Mahal, alam mo ba na hindi nagkataon lang ang mga nangyari sa iyong buhay? Banal na binalak sila ng Diyos, ngunit hindi nang walang dahilan. Ang mga pinto ay hindi basta-basta sumasara ng walang paliwanag. Ito ay para sa mas malaking layunin. Huwag malungkot kapag nawalan ka ng akses, kapag ang mga tao ay biglang nawala sa iyong buhay, kapag ang mga pagkakataon ay tila nawala sa iyong mga daliri, at kapag ang iba pang mga bagay ay maaaring ituring na isang saradong pinto. Sa halip, tingnan ang lahat ng ito bilang paghila sa iyo ng Diyos bago ang pagkawasak.
Magsaya ka dahil may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Gayon din, mag-ingat upang hindi mo piliting buksan ang pintuan na isinasara ng Diyos sa iyong buhay, dahil ang paggawa nito ay magbubunga lamang ng kawalang saysay. Hawak niya ang susi ni David. Walang sinuman ang makapagsasara ng kanyang binubuksan, at walang makakapagbukas sa kanyang isinara. Ito rin ay dapat magpasaya sa iyo, dahil walang kapangyarihan ang makapipigil sa kanya kapag binuksan niya ang mga pinto para sa iyo. Tingnan mo si Sarah. Nang dumating ang takdang panahon para pagpalain ng Diyos si Sarah ng isang anak, walang makakapigil nito. Gayon din, walang demonyo ang makakapigil sa kanyang mga pagpapala kapag nakatakdang pagpalain ka ng Diyos. Gayunpaman, maaaring maging hadlang ang mga kasalanang hindi ipinagtapat. Kaya, dapat mong siguraduhin na hindi ikaw ang dahilan ng mga saradong pinto na iyong nararanasan. Gayunpaman, kung maaari kang makaugnay sa anumang mga senyales na narinig mo sa video na ito, pagkatapos ay mahikayat. Ito ay dahil, gaya ng sinabi ng Biblia, ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Ang iyong umaga ay narito. Purihin ang Diyos. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, oras na para kausapin mo rin ang Diyos. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon bilang pasasalamat. Salamat sa pagtiyak sa akin ng iyong dakilang intensyon para sa akin. Salamat dahil ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti, upang ako ay mapaunlad. Kahit na iba ang sinasabi ng aking mga kalagayan, alam kong ibabalik mo ang lahat sa akin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyong matatag na pag-ibig at awa sa akin. Ikinalulungkot ko sa pagdududa sa iyo, sa pagrereklamo at pagbubulong-bulungan ng mawala ang inaakala kong ginintuang pagkakataon, sa hindi pagkakita sa mga bagay sa paraang iyong nakikita, at hindi pagkilala sa iyong mga gawa ng pag-ibig. Patawarin mo ako at ipakita mo sa akin ang awa. Lord, pasensya na po. Mula ngayon, isinusuko ko sa iyo ang aking kalooban at mga plano. Pinipili kong payagan kang kontrolin. Mangyaring bigyan ako ng karunungan upang lumayo kapag sinabi mong hindi. Pinipili kong bitawan ang lahat ng bagay na salungat sa iyong kalooban at layunin para sa aking buhay, anuman ito o kung sino sila. Pinipili kong sundin ka. Panginoon, sapat na ang tiwala ko sa iyo. Kung ako ay naghahangad ng anumang bagay na salungat sa iyong kalooban, mangyaring abalahin ang aking espiritu at iayon ako sa iyong layunin. Hinihiling ko na ilayo mo ako sa mga landas na magpapakompromiso sa aking integridad. Mangyaring, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na maging matatag tulad ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Tulungan mo akong huwag dungisan ang aking sarili sa mga masasarap na pagkain mula sa mesa ng hari. Tulungan mo ako, Panginoon, na piliin ang katuwiran kaysa tabumpay. Tulungan mo akong tiisin ang pansamantalang sakit ng kasalukuyan upang hindi ako magdusa ng walang hanggang sakit. Panginoong Hesus, tulungan mo akong maging sapat na mapagpakumbaba upang makinig sa matalinong payo at hindi maging matalino sa aking paningin. Mangyaring bigyan ako ng pag-unawa upang makilala ko ang iyong matalinong payo. Panginoon, tumanggi akong malito. Mangyaring bigyan ako ng kalinawan. Mangyaring tulungan akong hindi mahulog sa panlilinlang ng kalaban. Bigyan mo ako ng discernment na malaman kung kailan ako may access, at kung kailan mo sinasadyang ipagkait sa akin ang isang pagkakataon. Alam ko na kapag isinara mo ang isang pinto, nagbubukas ka ng mas mahusay. Kaya't hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata upang hindi ko makaligtaan kung ano ang mayroon ka para sa akin. Mangyaring hayaang maliwanagan ang mga mata ng aking pangunawa. Naniniwala ako sa iyong salita na nagsasabing hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi naisip ng isip ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kung ano ang mayroon ka para sa akin, ay higit na higit sa anumang nawala sa akin. Alam ko na ang mga taong dinadala mo sa aking buhay ay mas makakatulong sa akin sa pagtupad ng aking layunin. Hinihiling ko na tulungan mo akong makilala sila kapag dinala mo sila sa aking paraan. Panginoon, hinihiling ko ang pagpapanumbalik ng mga nawawalang pagkakataon na naayon sa iyong kalooban para sa aking buhay.
Gaya ng sinabi mo, mangyaring muling talikuran ang aking pagkabihag at sorpresahin ako ng mga bukas na pinto. Mangyaring ihanda ako para sa mga biyayang hatid mo sa akin. Salamat, Jesus, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Nagpapasalamat ako dahil inuutusan mo ang aking mga hakbang at hindi mo hahayaan na ang aking mga hakbang ay magdausdos sa akin upang makagawa ng mga maling desisyon. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Salamat sa pagbigkas ng panalangin ito. Maging aliw. May mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Please like, share, and comment sa video na ito kung ito ay nabiyayaan ka.